Nagsimula ang pelikula sa isang lalaki na si Insu. Habang siya ay nasa kanyang trabaho, nilapitan siya ng kanyang kaibigan at sinabi sa kanya na naaksidente ang kanyang asawa. Dahil doon ay nagmamadali itong umalis. Habang masama ang panahon, pinilit ni Insu na magtungo sa ospital kung saan dinala ang kanyang asawa. Nang makarating siya sa ospital, tumatakbo itong pumasok at nakita niya ang isang masarap na babae na si Soyong habang umiiyak. Subalit hindi niya pinansin ang babaeng umiiyak dahil ang inaalala niya ay ang kalagayan ng kanyang asawa. Matapos ang buong gabing paghihintay, nalaman ni Insu na nasa masamang kalagayan ang kanyang asawa na si Sujin. Dahil doon ay agad nagtungo si Insu sa police station para alamin kung ano ang nangyari. Samantala sa hindi inaasahan pagkakataon, nandun din ang babaeng umiiyak kanina na si Soyong upang alamin ang nangyaring aksidente sa asawa nito. Sinabi ng pulis sa kanila na ang kanilang mga asawa ay magkasama nang mangyari ang aksidente. Dahil sa sinabi ng pulis ay hindi makapaniwala ang dalawa at ayon pa sa pulis ay hindi pa nila malaman kung sino ang nagmamaneho sa kanilang dalawa. Subalit sinigurado ng pulis sa kanila na may ginagawang milagro ang kanilang mga asawa. Samantala habang tinitignan nila ang mga gamit na na-recover sa dalawa, bigla silang nakakita ng lobo dito. Dahil sa kanilang nakita ay lalo nagpatunay ito na may milagro talagang ginagawa ang kanilang mga asawa na talaga naman masakit yun para sa kanila. Sa kabila ng sakit at galit na kanilang nararamdaman, umingi pa rin sila ng kapatawaran sa isa't isa dahil alam nila na parehas nagkamali ang kanilang mga malalanding asawa. Nang tinignan ng dalawa ang sasakyan na sinasakyan ng kanilang mga asawa, nakakita si Soyong ng kamera sa loob nito. Sinubukan niya itong panoorin, laking gulat niya at halos mawasak ang kanyang mundo matapos niyang makita ang kanyang asawa na winawasak ang asawa ni Insu. Samantala umuwi naman si Insu sa kanilang bahay upang makapag-isip-isip. Sa sumunod na araw nagtungo si Soyong sa ospital upang bantayan ang kanyang asawa na malapit nang mawala sa mundo. Habang si Insu naman ay galit matapos niyang malaman ang ginawang kalandihan ng kanyang asawa. Dahil doon ay sinabi niya sa kanyang kaibigan na lilipat na ito ng bahay upang mabawasan ang sakit na kanyang nararamdaman. Pagdating niya sa gusali na kanyang lilipatan, nagulat siya matapos niyang makita si Soyong. Doon din pala nakatira si Soyong sa parehas na gusali na nilipatan ni Insu. Kinagabihan pagpunta ni Insu sa ospital, nakita niyang pinagmamasdan ni Soyong ang kanyang asawa kaya nagtungo din siya sa kwarto ng asawa ni Soyong upang kamustahin ang lagay nito. Habang lumilipas ang mga araw, lalo na stress si Insu sa mga nangyayari kaya nagtungo ito sa pharmacy upang bumili ng gamot. Pagpasok niya sa pharmacy, nakita niya si Soyong na bumibili din ng gamot dahil napag-alaman niya na parehas na pala ang pinagdadaanan nilang dalawa. Matapos makabili ng gamot, pinuntahan ni Soyong si Insu sa kanyang kwarto at ibinigay niya ang kamera na nakuha niya sa kotse. Lakas loob niyang pinanood ang video ng kanyang asawa habang binebembang ito ng asawa ni Soyong. Matapos niyang makita ang kalandihan ng kanyang asawa, hindi niya malaman kung ano ang kanyang gagawin kaya nagtungo ito sa bar kasama ang kanyang kaibigan at dito niya inilabas ang sakit na kanyang nararamdaman. Sa sumunod na araw nang binisita niya ulit ang kanyang asawa, sa sobrang galit niya ay nasabi niya dito na nararapat lang sa kanila ang nangyaring aksidente sa kanila dahil ito na rin siguro ang kapalit ng panloloko na kanilang ginawa. Sa kabila ng sakit na ibinigay ni Sujin kay Insu ay may nararamdaman pa rin itong awa sa kanyang asawa na malapit nang mawala sa mundo. Samantala sa bahay ni Soyong, nakakaranas din ito ng matinding sakit dahil sa ginawa ng kanyang asawa. Habang lasing na lasing, bigla naman pumunta si Insu sa kwarto ni Soyong at sinabi niya sa babae na makakaya nila ito at matatapos din ang kanilang paghihirap. Subalit para kay Soyang ay malaking sugat ang ibinigay sa kanya ng kanyang asawa. Kinabukasan na pagpasyahan ng dalawa na magtungo sa pamilya ni Sujin. Pagdating nila sa lugar, hinaway at pinagtabuyan sila ng pamilya ni Sujin at sinabi sa kanila na meron daw silang relasyon. Nang paalis na sila sa lugar, napaiyak na lang si Soyong dahil sa ginawa sa kanila ng pamilya ni Sujin. Maya-maya ay pinatigil niya ang sasakyan at dito ay umagulgol siya ng iyak dahil sa labis na sakit na kanyang nararamdaman. Hindi niya inaakala nang dahil sa tao na minahal niya ng lubusan ay makakaranas siya ng matinding sakit. Pag-uwi ng dalawa sa kani-kanilang mga bahay, nagpaalam ang dalawa sa isa't isa upang makapagpahinga. Kahit na sobrang sakit ang ibinigay ni Sujin kay Insu, patuloy pa rin niya itong hinalagaan dahil para sa kanya ay obligasyon niya pa rin halagahan ang kanyang asawa. Ganun pa man, kahit hindi magawang makasagot ni Sujin, patuloy pa rin siyang tinanong ni Insu kung hindi pa ba siya sapat para makagawa ito ng milagro. Nang gabi din ay yun, nakita ni Soyong mula sa bintana si Insu habang naglalaro ng snow sa labas.
Ginagawa ito ni Insu para panandalihan niyang makalimutan ang matinding sakit na kanyang nararamdaman. Maya-maya ay lumabas si Soyong upang damayan si Insu sa kanyang ginagawa at makapaglabas din ng sama ng loob. Naglakad-lakad ang dalawa habang nagkukwentuhan. Kinalaunan ay naging mas madalas na ang kanilang pagsasama at naging malapit sila sa isa't isa. Habang sila ay nag-uusap ay nagagawa na nilang ngumiti at panandalihan nilang nalilimutan ang masakit na problema na kanilang kinakaharap. Nang matapos sila nag-inuman, nagtungo sila sa tabing dagat at naghabulan upang malibang ang kanilang mga sarili. Kinabukasan nagtungo ulit si Soyong sa ospital upang makita ang kalagayan ng kanyang pakboy na asawa. Subalit ang kanyang pakboy na asawa ay hindi pa rin gumigising dahil sa pagkakakomatose. Matapos niyang bisitahin ang kanyang asawa, nagpunta ito sa tindahan ng bulaklak at bumili ito. Ibinigay niya ang bulaklak kay Insu at nagpasalamat ito dahil sa kanyang kabutihan na ipinakita sa kanya. Kinaumagahan paggising ni Soyong ay nakita niyang may mensahe si Insu at muli niya itong hinaya na lumabas dahil doon ay napangiti naman si Soyong at agad itong pumayag. Nagpunta sila sa tabing dagat at doon ay nakaramdam sila ng konting payapa sa kanilang buhay. Nagagawa na rin nilang magpicture at makikita sa kanila na unti-unti na silang nahuhulog sa isa't isa. Matapos noon ay hinaya ni Insu si Soyong sa kanyang bahay habang nagbabalat ng mansanas, bigla naman itong nasugatan kaya dahil doon ay sinabi ni Soyong na siya na magbabalat nito. Tumayo naman si Insu upang kumuha ng pamunas sa sugat nito, bigla naman niyang nakita na nakalaylay ang buhok ni Soyong kaya dahil doon ay hinawakan niya ito. Bigla naman nag-init ang dalawa at nais na nilang kainin ang isa't isa. Subalit bago pa man nila maisagawa ang kanilang binabalak, bigla naman may kumatok sa pintuhan dahil doon ay napabuelta na lang si Insu. Agad naman pinatago ni Insu sa banyo ang babae upang hindi siya makita ng dumating na bisita niya. Nang buksan ni Insu ang pintuhan, ang tatay pala ni Sujin ang kanyang bisita at sinabi nito sa kanya na samahan siyang magpunta sa ospital upang bisitahin ang kanyang anak. Bago pa man tuluyan makaalis ang dalawa, sinabi ni Insu sa kanyang biyenan na nakalimutan niya ang susi ng kanyang kotse at hintayin niya na lang ito sa ibaba. Pagbalik ni Insu sa kanyang bahay, nakita niya si Soyong na parang wala ito sa kanyang sarili kaya niyakap niya ito ng mahigpit. Sa kabila ng mga pasakit na ibinigay sa kanila ng mga malalandi nilang asawa ay natagpuan naman nila ang tunay na pagmamahal sa feeling nilang dalawa. Lumipas pa ang maraming araw, patuloy lang sila sa pagbabantay sa kanilang mga malalanding asawa. Subalit iba ang pakiramdam ni Soyong pagkasama niya si Insu dahil mas masaya ito sa kanya. Kada magkikita sila ni Insu, lagi itong nag-aayos ng kanyang sarili para lagi siyang masarap sa paningin ni Insu. Habang nasa pasyalan ang dalawa, biglang nakatanggap ng tawag si Insu mula sa ospital at sinabi sa kanya na nagising na ang kanyang asawa. Dahil doon ay nagmamadali itong nagtungo sa ospital upang tignan ang kanyang asawa at napilitan siyang iwanan si Soyong. Matapos ang ilan buwan paghihintay ay sa wakas muli niyang nakita ang kanyang asawa na nakadilat ang kanyang mga mata. Subalit sinabi ng nurse sa kanya na matatagalan pa bago ulit ito makapagsalita. Nang gabing iyon, habang hinahalagaan ni Insu ang kanyang asawa, lihim naman silang pinagmamasdan ni Soyong mula sa malayo. Matapos noon nagtungo siya sa kanyang asawa at humiga sa tabi nito upang mabawasan ang bigat na kanyang nararamdaman, subalit bigla naman silang nakita ni Insu. Kahit alam nila na may gusto sila sa isa't isa, ay mas pinili ni Soyong na tapusin na ang namamagitan sa kanila ni Insu. Kahit na anong gawin pag-iwas ni Soyong ay hindi pa rin siya tinigilan ni Insu upang ipaglaban ang kanilang nararamdaman. Kinabukasan pinuntahan ni Insu si Soyong sa kanyang bahay upang kausapin ito at dito ay tuluyan ng bumigay si Soyong sa kanyang tunay na nararamdaman. Dahil doon ang dalawa ay napunta sa mainit na eksena at tuluyan ng ipinaubaya ni Soyong ang malaki niyang tilapia kay Insu. Habang masayang magkasama ang dalawa sa hotel, bigla naman may tumawag kay Soyong at sinabi sa kanya na lumalala na ang kalagayan ng kanyang asawa. Kinabukasan tumatakbo itong nagtungo sa ospital at agad siyang sinalubong ng doktor. Sinabi sa kanya na wala ng buhay ang kanyang asawa at hindi na nila ito nagawang iligtas pa. Wala nang nagawa si Soyong kung hindi umiyak dahil hindi man lang ito nakahingi ng tawad sa kanyang nagawa bago mawala sa mundo ang kanyang asawa. Nagpunta naman si Insu sa burol ng asawa ni Soyong at pagkatapos ay sinabi niya dito na hindi niya pababayaan si Soyong kahit na anong mangyari. Makalipas ang ilan araw, nagagawa ng magsalita ni Sujin at labis ang pasasalamat nito sa kanya dahil sa kabila ng mga nalaman ni Insu ay patuloy niya pa rin itong hinalagaan. Sa pagtatapos ng pelikula, tuluyan nang nakipaghiwalay si Insu kay Sujin dahil alam niya na si Soyong talaga ang mahal niya. Kung nagustuhan mo ang ating video, paki-like and subscribe naman sa aking channel para mapagpatuloy ko pa ang paggawa ng mga video. Maraming salamat!